Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ang COVID, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa doh.gov.ph o sundan ang official DOH Facebook page. Isang malusog at COVID-free na araw mga Mimaropans. Muli kami nagbabalik upang sumasahim papawid para magbigay ng mga napapanahong balitang pangkalusugan sa ating Mimaropans. Welcome pong muli sa ating DOH Mimaropa Hour, bida sa kwentuhang pangkalusugan. Ako pong muli ang inyong lingkod, Jewel Maylim, mula sa Health Education and Promotion Unit ng DOH-CHD Mimaropa, ang inyong bidang kasangga sa tamang impormasyon tungo sa kaalamang pangkalusugan. Mga paalala ngayong Alert Level 1 na. Nitong nagdaang buwan na ideklara na ang piling probinsya sa rehiyon ng Mimaropa na nakasailalim na sa Alert Level 1. Naging posible ito dahil sa kooperasyon ng lahat sa pamamagitan ng pagsunod sa ating minimum public health standards, kasama na ang pinaigting na programa sa pagbabakuna sa COVID-19. As of June 7, 2022, may kabuoang 3,597,877 na bakuna ang nai-administer sa rehiyon at nagpapatuloy ang aming programa sa pagbabakuna hanggat sa maabot ang bawat Mimaropan. Bagamat lumuwag na ng bahagya ang mga restrictions, mahalaga pa rin na ipagpatuloy ang ating nasimulan dahil hindi nawawala ang posibilidad ng pag-usbong ng mga bagong variant. Ipagpapatuloy ng Department of Health ang pagsubaybay sa mga ito at magsasagawa ng mga kinakailangang aksyon kung kinakailangan. Ngayong karamihan ay nasa ilalim na ng Alert Level 1, hindi pa tayo dapat maging kampante. Dahil kahit bumababa na ang mga kaso, may banta pa rin ng COVID-19 at variants nito hanggat may hindi pa bakunado. Narito ang mga dapat ninyong alalahanin tungkol sa banta ng COVID-19. Una, maaari pa ring mahawa at makahawa kaya kailangan ng dagdag proteksyon na dala ng bakuna laban sa kamatayan at malalang sintomas na sanhi ng COVID-19. Pangalawa, ayon sa World Health Organization as of February 2022, ang Delta at Omicron variant ay nananatiling variants of concern at laganap pa rin. Kaya hinihikayat pa rin na lahat ay magdoble ingat.
Pangatlo, kapag may booster, less disaster. Mas mataas ang proteksyon kontra COVID-19 kapag may booster. Ayon sa datos ng Centers for Disease Control and Prevention, halos 5 beses na mas mataas ang panganib ng impeksyon mula sa COVID-19 ang mga hindi pa bakunado at walang booster. At halos 53 times naman na mas mataas ang panganib ng kamatayan mula sa COVID-19 ang hindi pa bakunado at walang booster. Kaya mga kabayan, atin muna bayang panuurin aring video na ginawa ng Provincial DOH Marinduque para sa booster shots ng senior citizens. Ngayon! Nahan ka na! Ako na tayo ng aking sombrero at ako'y mapunta lang kay Paripando. Dumating daw yung anak, gapay mo daw. Ay sabi lang din sa akin ni ate, huwag ka daw magalabas masyado. Wala ka pa daw booster, hindi ka pa daw fully vaccinated. Ayaw ko na gani. At kumpleto na ako sa trok. Hindi ko makailangan yan. Hindi ko makailangan yan. Best bakuna! Lolo, hindi pala sapat ang first and second dose lang. Kailangan din natin ang booster shot upang maibalik ang proteksyon na posibleng humina ilang buwan pagkatapos na kompleto ang primary series ng mga bakuna kontra COVID-19. Ano pa ba pinagkaiba nyo sa first dose at saka second dose? Ang third o karagdagang dose ay inabigay sa mga mahina ang immune system katulad din ng senior citizens at may mga comorbidities na individual na humihina na ang proteksyon pagkatapos makakuha ng unang 2 dosis ng bakuna. Inarekomendaman din naman ito bilang bahagi ng kanilang primary series ng bakuna upang maging fully vaccinated. Sigurado ba naman kami kasama daw ng senyor? Ay, dito, Lolo. Lahat ng mga fully vaccinated na nasa 12 taong gulang pataas na kompleto na ang first and second dose ng bakuna kontra COVID-19 ay maaari ng kumuha ng booster shots pagkatapos ng 1 buwan. Salamat ini. Ngayon ako'y naliwanagan na. Akala mo kasi sapat na yung first dose at saka second dose. Walang naman po, Lolo Yerty. Ang gusto lang po man din namin ay kayo ay bakunado at protektado. Ito po ay para sa kaligtasan ninyo at inyong pamilya. Dahil hindi pa ba tapos ang ating laban kontra sa COVID-19. Patuloy pa rin po itong mag-aangat, magsuot ng mask at magdala ng alcohol. Kaya magpag-booster na, tara na at mag-rest bakuna. Tara na, mag-rest bakuna para bawas pangamba. Dahil sa rest bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Sa rest bakuna, huwag ka patatalo sa pagsubok na ito. Ituloy natin ang laban, mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, mag-rest bakuna para bawas pangamba. Dahil sa rest bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-rest bakuna, mas protektado. Sa pagtuklas sa mga sub-variant ng Omicron sa bansa, pinapayuhan ng Department of Health ang pangkalahatang publiko na pigilan ang pagkalat ng COVID-19 at maghanda sa halip. Alam namin at magagawa namin kung ano ang gumagana upang labanan ang virus. Una, magsuot ng best fitted mask at panatilihing malinis ang mga kamay. Sa unang senyales ng mga sintomas tulad ng lagnat, ubo, sipon, masakit o makati na lalamunan ay agad na humiwalay.
Pangatlo, kumonsulta sa isang manggagamot o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng telepono. Tumawag sa 155 o 632-894-COVID o kaya naman 02-894-26843 at hingiling masuri. Pang-apat, sumailalim sa RT-PCR testing ang gold standard para matukoy agad kung ang mga sintomas ay dahil sa COVID-19. At panghuli ay magpabakuna. Ligtas at epektibo ang mga bakuna sa pagpigil sa malubha at kritikal na COVID-19. Hindi sapat ang proteksyon mula sa alinman, sa nahahawaan ng sakit o nabakunahan sa unang 2 pang shot. Ang kaligtasan sa sakit ay nawawala over time. Kinakailangan ang mga booster shots. Natatamasa natin ang mas lumuwag na restriksyon at bumabangon na ekonomiya dahil sa ating sama-samang pagsisikap laban sa pandemyang ito. Upang patuloy na makita at makipag-ugnayan sa ating pamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay, hayaan nating gawin ang mga nasa taas at paalalahanan ang iba na gawin din ito. Sama-sama nating mapipigilan ang panibagong pagkalat ng COVID-19. Mimaropans, buwan na naman ng Hunyo at hudyat na rin ang pagpasok ng tag-ulan. At isa sa mga umuusbong na sakit sa tuwing sasapit ang rainy season ay ang dengue. Ngunit alam nyo ba na sa buwan ng Hunyo ay ating ipinagdiriwang ang Dengue Awareness Month? Ngayong panahon ng pandemya, mas higit natin lalong kailangang protektahan ang ating mga sarili sa mga sakit na kayang-kaya namang maiwasan katulad na lamang ng dengue na maaring maging mapanganib at maging malubha. Para naman sa araw na ito, sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba ang dengue. Kaya naman inimbitahan natin si Miss Rosel May Del Rosario mula sa Vector-Borne Disease Unit ng CHD Mimaropa upang magbigay ng dagdag kaalaman tungkol sa dengue. Isang malusog at COVID-free na araw, Miss Rosel, at welcome to Marinduque. Isang malusog na hapon po sa lahat po ng nakikinig sa atin. Maraming salamat po sa pagkakataong maimbitahan po ang ating pong programa dito po sa DOH Mimaropa Hour. Isang malaking karangalan din po ang mapaunlakan ninyo ang aming imbitasyon. So marami po akong katanungan para sa araw na ito, ano? So para sa aking first question, Ma'am Rosel, ano nga ba ang sakit na dengue? Ang dengue po ay isang impeksyon na sanhi po ng virus na dinadala po ng babaeng lamok. Ang tawag po natin dito ay Aedes aegypti at Aedes albopictus. Ang sakit po na ito ay karaniwang makikita po sa tropikal na rehiyon ng bansa, katulad na lamang po ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ang dengue virus po ay naililipat po sa tao sa pamamagitan po ng pagkagat ng infected po na lamok. Ma'am Rosel, saan naman naninirahan ang mga nasabing lamok na nagdudulot ng dengue? Ang mga lamok po na nagdadala ng dengue ay namamahay po sa madidilim na lugar, nangingitlog po sa malinaw at hindi po gumagalaw na tubig. Ang oras naman po ng kanilang pagkagat ay mula po alas 6 hanggang alas 8 po ng umaga at tuwing alas 4 po hanggang alas 6 naman po ng gabi. Ano-ano naman po ang mga sintomas ng dengue na dapat bantayan ng mga magulang? Ang mga sintomas po natin sa dengue, una po meron pong biglaang mataas na lagnat mula po 2 hanggang sa 7 araw. Mayroon pong pananakit sa likod ng mata, pagdurugo po ng ilong, hirap sa paghinga, panghihina, sakit sa tiyan at pagsusuka, madilim o maitim na kulay ng dumi. Yung iba po ay meron pong lumalabas na rashes sa balat at meron po ang sakit sa kasukasuhan at kalamnan. So, paano naman po tayo makakaiwas sa dengue?
Para po tayo makaiwas sa dengue, hinihikayat po namin ng lahat na makiisa po at ugaliin po na mag 4S. Pag sinabi po nating 4S, meron po tayong 4 na S. Ang una pong S, yung atin pong search and destroy mosquito breeding places. Ibig sabihin po, alamin po natin ang mga lugar na pwede pong pamugaran po ng lamok. Kadalasan po ito ay mga containers o lalagyan po na pwede pong maipunan ng tubig. Siguraduhin po natin linisin, itaob o takpan po ang mga ito. Ang ikalawa naman pong S is self-protection po. Sarili po ay protektahan natin laban po sa kagat ng lamok. Maaari po tayong gumamit ng mga FDA-approved insect repellent, magsuot po ng mahabang manggas, o kaya naman po gumamit po tayo ng kulambo, o kaya naman po mga screen po sa pinto o bintana. Ang ikatlong S naman po natin ay yung seek early consultation. Sumangguni po tayo agad sa pinakamalapit na pagamutan kung tayo po ay mayroong nararamdaman para po hindi po lumala ang ating mga sakit. At ang ikahuli po, ang pang-apat po natin na S ay support fogging and spraying po only in hotspot areas. Ibig sabihin po, ito po ay para sa lugar na may pagtaas po ng kaso sa loob ng 2 linggo. Ito po ay para maiwasan po natin na pagkakaroon po ng outbreak. Ayan, sa unang parte pa lamang ng ating talakayan ay napakarami na nating natututunan mula kay Ma'am Rosel. So upang bigyan pa kayo ng ibang dagdag kaalaman ukol sa dengue, narito ang myth versus fact. Para sa unang myth o haka-haka ukol sa dengue, hindi na muling magkakasakit ng dengue ang pasyenteng nagkasakit na noon ng dengue. Ma'am Rosel, ano po ba ang fact? So, mali po yan, no? Dahil ang dengue po ay may 4 na serotype or uri. Ito po yung dengue virus 1, dengue virus 2, 3, and 4. Kapag nagkaroon na po tayo ng dengue mula po sa isang uri, hindi na po tayo maaaring magkaroon uli ng dengue mula po sa same na uri o type. Ngunit po, maaari pa rin po tayo magkaroon ng dengue mula naman po sa ibang uri. Maaring magkaroon naman po tayo mula sa dengue virus 2, 3, or 4. Ikalawang myth naman, kailangang umiwas sa mga dengue patients dahil nakakahawa ang mga ito. Hindi po, no? Hindi po natin kinakailangang iwasan po ang mga taong may sakit po na dengue. Dahil ang dengue po ay nakukuha lamang sa kagat po ng infected na lamok. Ang ibig sabihin po nito, ang mga bahing, laway, or ano pa pong secretions galing po sa taong infected ng dengue ay hindi po nakakahawa. Para naman po sa pangatlong myth, ang mga lamok na may dengue ay kumakagat lamang kapag gabi. Ito naman po ang fact. Madalas po na kumakagat ang lamok na nagdadala po ng dengue mula po sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw. Kagaya po ng nabanggit ko po kanina, ang kanila pong peak of biting ay mula 6 to 8 a.m. po at 4 to 6 p.m. naman po. Kaya po ang mga lamok po na ito ay tinatawag po nating day biters. Para naman po sa pang-apat na myth, Ma'am Rosel, nangingitlog lamang ang mga lamok na may dalang dengue sa maruruming tubig o kapaligiran. Ang fact po, maaari pong mangitlog ang lamok na nagdadala ng dengue sa stagnant po or mga hindi gumagalaw na tubig. Kahit po malinis po or malinaw pa po ito. At para sa panghuli nating myth, Mimaropans, lahat ng lamok ay nagdadala ng sakit na dengue. Marami po tayong klase ng lamok, pero hindi po lahat ng lamok ay nagdadala po ng dengue. Ang Aedes mosquito po na tinatawag nating lamok ay yun lang po ang makapagdala ng dengue virus. Ngunit hindi po ibig sabihin na to ay kailangan po natin maging kampante dahil marami pa pong ibang sakit na maaaring maging dulot naman po ng ibang lamok, katulad na lamang po ng malaria or ang filariasis. O ayan, Mimaropans, dahil rainy season na, kailangan nating doblehin pa ang ating pag-iingat dahil sa panganib na dulot ng dengue virus. Muli ay maraming salamat po, Mr. Cell, sa iyong oras at sa mga iba pa nating kasamahan mula sa Vector-Borne Disease Unit ng CHD Mimaropa na sina Sir Orly at Sir Gary. Ma'am Rosel, baka po meron kayong mensahe sa ating mga manonood? Muli, nais lang po namin magbigay ng paalaala sa lahat, lalo na po ngayong dengue season.
ugaliin po natin maglinis po ng ating kapaligiran. Maaari po tayong makilahok po dun po sa ating sabayang 4 o'clock habit o yung paglilinis po, no, isang beses po sa isang linggo. At wag po natin kakalimutan po na mag 4S. Ang dengue po ay magsusog po naman po sa sama-samang partisipasyon at pag-aksyon. Maraming salamat po, Ma'am Rosel Del Rosario. Mimaropans, alam nyo ba na isa sa mga health events na ating ginugunita sa pagsapit ng buwan ng Hunyo ay ang Prostate Cancer Awareness Month? Ano nga ba ang prostate cancer? Saan at paano ito makukuha? Tara, sabay-sabay nating alamin. Ano nga ba ang cancer sa prostate? Ang cancer sa prostate ay cancer na nabubuo sa prostate, ang glandulang sinlaki ng walnut sa reproductive system ng isang lalaki. Ito ay matatagpuan sa ibaba ng pantog o bladder, sa harap ng tumbong o rectum, at pinapaligiran ang itaas na bahagi ng urethra o urethra, ang tubong na nag-aalis ng ihi mula sa pantog. Ang cancer sa prostate ay pang-apat sa nangungunang lokasyon ng cancer sa katawan at pang-apat rin sa nangungunang sanhi ng pagkamatay ng Pilipinong kalalakihan dahil sa cancer. Ano-ano nga ba ang nagdudulot ng cancer sa prostate? Ang eksaktong sanhi ng cancer sa prostate ay hindi pa nalalaman. Kaya sa panahong ito, di pa posibleng maiwasan ang halos lahat ng kaso ng nasabing sakit. Maraming mga kadahilanan sa peligro o risk factors gaya ng edad, lahi, kasaysayan ng pamilya na hindi natin kontrolado. Ano-ano naman ang mga sintomas o palatandaan ng cancer sa prostate? Ang maagang stage ng cancer sa prostate ay kadalasang di nagdudulot ng anumang sintomas. Ang cancer sa prostate ay madalas na natutukoy ng mga maaga sa pamamagitan ng pagsusuri sa dami ng prostate-specific antigen o PSA sa dugo ng isang lalaki. Kung minsan, ang mas malalang mga cancer sa prostate ay maaaring magdulot ng mga sintomas gaya ng mga problema sa pag-ihi kasama ang mabagal at kaunting pagdaloy ng ihi o ang pangangailangang umihi ng mas madalas lalo na sa gabi. Kasama na rin dito ang dugo sa ihi o similya. Suliranin sa pagtayo ng ari o tinatawag nating erectile dysfunction o ED. Pananakit ng balakang, likod, dibdib o iba pang mga bahagi dahil sa cancer na kumalat na sa mga buto. At panghuli, paghihina o pamamanhid sa mga binti o paa o kahit kawalan ng kontrol sa pag-ihi o pagdumi mula sa cancer na dumidiin sa spinal cord. May iwasan ba natin ang cancer sa prostate? Walang tiyak na paraan upang maiwasan ang cancer sa prostate. Maraming kadahilanan sa peligro o risk factors gaya ng edad, lahi at kasaysayan ng pamilya ay di natin kontrolado. Ngunit may mga bagay na maaari mong gawin para mapababa ang panganib ng pagkakaroon ng cancer sa prostate. Ang pinakamabuting payo upang mapababa ang panganib ng pagkakaroon ng cancer sa prostate ay panatilihin ang wastong timbang, maging pisikal na aktibo at sumunod sa malusog na pamamaraan ng pagkain. Kung ako ay may cancer sa prostate, sino ang dapat kong puntahan para sa paggamot? Kung ang pagkakaroon ng cancer sa prostate ay pinaghihinalaan batay sa mga resulta ng screening ng mga pagsusuri o mga sintomas, ang mga pagsusuri ay kinakailangan upang makasiguro. Kung ikaw ay kumukonsulta sa iyong manggagamot,
ng pangunahing pangangalaga o primary care doctor, maaari kang isangguni sa isang urologista o urologist, isang doktor na gumagamit ng mga genital cancer at urinary tract. Kasama na rin ang prostate. Mula sa usaping prostate cancer, dumako naman po tayo sa isa pang health event na ating binibigyang halaga sa tuwing lalapit na ang buwan ng Hunyo. Mimaropans, alam nyo ba na tuwing buwan ng Hunyo o ika-15 ng Hunyo ay ating ipinagdiriwang ang World Blood Donor Day? Sa katunayan, ngayon 2022 ay ang 10th National Blood Summit na may temang Donation is an Act of Solidarity, Join the Effort and Save Lives. Para sa iba pang kaalaman, para sa pagdodonate ng dugo, patuloy ninyo po akong pakinggan at mga sumusunod na aking tatalakayin. Unang tanong, ano nga ba ang National Voluntary Blood Services Program o NVBSP? Ang NVBSP ay isang programa sa ilalim ng Department of Health na tagapangasiwa ng polisiya at standards sa blood banking sa Pilipinas. Ang programa ay nakaayon sa Republic Act 7719 o National Blood Services Act of 1994. Ang advokasya ng programa ay 100% voluntary, non-remunerated blood donation. Ibig sabihin nito ay ang goal ng programa ay mawala na ang mga paid donors at replacement. Donation para masigurado ang sapat at ligtas na dugo na isasalin sa mga pasyente. Ayon sa World Health Organization, ang pinakaligtas na dugo ay galing sa mga volunteer blood donors dahil mababa ang porsyento ng transmissible infections o TTIs sa populasyon na ito. Ang volunteer blood donors ay mga blood donors na nagdo-donate na walang bayad o regalo na tinatanggap at kadalasan ay hindi kilala ang mga pasyente na bibigyan ng dugo. Sila ang mga nagdo-donate sa mga lisensyadong blood service facilities. Ngayong panahon ng COVID-19 vaccination, may panawagan ng Department of Health National Voluntary Blood Services Program sa ating mga blood donors. Bago magpaturok ng vaccine, maaring mag-donate muna ng sa mga lisensyadong blood service facilities sa inyong lugar. Hanggang ilang beses nga ba pwede mag-donate ng dugo ang isang blood donor? Kung whole blood o conventional blood donation, kada 3 buwan ay maaari siyang mag-donate. Para sa apheres o convalescent plasma donations, kada 2 linggo naman ay maaari silang mag-donate. Abangan sa mga susunod na linggo ang iba pang pangkaraniwang katanungan ukol sa pagdodonate ng dugo na aming bibigyan ng kasagutan. Bukod sa kinakaharap nating pandemya, nakapagtala na rin ang ating rehiyon ng mga pagtaas ng kaso ng iba't ibang sakit sa ating probinsya. Base sa datos na nakalap ng DOH-CHD Mimaropa Regional Epidemiology and Surveillance Unit, may pagtaas na ng kaso ng hand, foot, and mouth disease na naitala sa rehiyon ng Mimaropa. As of June 9, 2022, ang ating probinsya ng Marinduque ay mayroong 22 na kaso ng HFMD. Kaugnay ng pagtala ng kaso ng HFMD sa ating mga probinsya upang maiwasan ang pagkahawaan ng sakit na ito, sundin lamang ang mga sumusunod. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at panatilihin ang kalinisan sa pangangatawan at kapaligiran. Kumain ng masustansya at uminom ng maraming tubig.
Pangatlo, ugaliing linisin o i-disinfect ang mga bagay na madalas hawakan o isubo ng iyong mga anak. Pang-apat, iwasan ang mataong lugar at pakikisalamuha sa mga taong mayroong sakit. Mommies and daddies, aware na ba kayo sa ating Chikiting Vaccination Days? Dahil una sa lahat ang bakuna, tara na at makiisa sa Chikiting Vaccination Days tuwing Huwebes at Biyernes sa buwan ng Abril, Mayo at Hunyo para mas maprotektahan natin ang ating mga chikiting. Hinggil rito, atin muling sagutan ang ilan sa mga pangkaraniwang katanungan na siya naming bibigyan ng kasagutan. Unang tanong, anong bakuna ang ibinibigay sa mga buntis? Inirerekomenda para sa lahat ng mga buntis na mabigyan ng tetanus diphtheria o TD vaccine o ibang uri ng tetanus-containing vaccine upang maprotektahan sila at ang kanilang sanggol laban sa tetanus na maaaring magdulot ng mga komplikasyon sa panganganak. Ang TD ay nagbibigay proteksyon laban sa tetano at sa diphtheria. Nakakasama ba ang TD o iba pang tetanus-containing vaccines sa dinadalang sanggol habang ipinagbubuntis ito? Ang mga bakunang ibinibigay sa mga buntis ay masusing pinag-aaralan na at napatunayang ligtas at walang masamang epekto sa sanggol na nasa sinapupunan nito. Abangan sa mga susunod na linggo ang iba pang katanungan ukol sa Chikiting Vaccination Days na aming bibigyan ng kasagutan. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga pinagkakatiwalaang healthcare workers. Tandaan, ngayong panahon ng pandemya, together we can be the Solution Plus sa COVID-19. Alamin at isagawa lamang ang bida. Letter B, bawal ang walang mask. Letter I, isanitize ang mga kamay. At umiwas sa mga kulob na lugar. Letter D, dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. At letter A, alamin ang tamang impormasyon. At panghuli, suportahan ang FDA-approved na bakuna. #ResBakuna kasangga ng mga bida. Sama-sama tayo sa #BidaVaccination. Sa pagsasagawa ng ating mga minimum public health standards ay ginagawa natin ang ating parte sa pagsugpo ng pandemyang ito. Kung kayo po ay may karagdagang katanungan at suhestyon o may nais na ibahaging impormasyon tungkol sa inyong kalusugan, bukas po ang aming tanggapan at maaari po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook account, DOH-CHD Mimaropa. Munting paalala, maging ligtas at samahan ng mataimtim na panalangin na sama-sama nating malalagpasan lahat ng dagok na ating nararanasan ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Jewel Mayliv, mula sa Health Education and Promotion Unit ng DOH-CHD Mimaropa. Hanggang sa susunod na linggo, Mimaropans, maraming salamat po. Stay safe, everyone! Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong,
nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ang COVID, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa doh.gov.ph o sundan ang official DOH Facebook page.